From this sweet and colorful ride, dito naman tayo sa literal na sweet. Ito ang Baye-Baye Viajeros. Gawa ito sa bukayo na hinaluan ng powder na gawa sa prinitong bigas. Nakilala namin si Nanay Luisa mula sa Bayawan City na mahigit 4 na dekada nang gumagawa nito. Baye-baye sa Bayawan. Sarap ba yan? Marahil ang pinaka-importanting parte sa proseso nito ay ang pagbayo para maghalo ang mga sangkap. Baye-baye o baka naman bayo-bayo? Bayo. Ikot. Tama po ba yung so far so good? Lakasan mo. Lakasan. Bayo. Ikot. Kasi pag hindi mo inikot, hindi po siya mahalo. Hindi. Sasama yan dyan sa, dito. Kumbaga, kailangan ikutin para hindi siya dumikit dito sa... Oo. Hindi po tayo kailangan magalit, no? Hindi. Hindi. Ikot. Mahina pa rin. Mahina pa rin. Dali na po, Okay. Bayo. Ano gusto mo to? Ikaw yatang galit. Hindi. Okay lang po ba na mas malakas? Ang turo ni Nanay, dapat daw ay nasa 50 times ang pagbayo rito. Taas. Dito hawak. Yan. Upo ka dyan. Ganon. Oo. Lapit mo yung lusong. Yan. Okay lang. Para ba? Yan. 45. Hindi pa. Di ba? Lakasan mo kasi para doon sa kalublooban niya, mabalance. Mabalance siya. 33. Kulang pa 5. 5. 4. Ay, napatawa na kita. Yes! Yes! Okay. 3. Baka umapo ito. Ay, grabe. Ayan, huli na tayo ng mga pulis. Ay, pabayaan mo yan sila. Wala namang pusos eh. Wala namang pusos. Okay lang nga. Huhulmahin na ito at saka dadagdagan pa ng powder para more power. Sobrang curious ako kung ano yung lasa nito kasi mukha talaga siyang espasol. But, syempre kailangan may konting challenge. Titikman ko or ngungunyain ko. At the same time, meron akong kailangan bigkasin in Bisaya. Itong mga tongue twister sentences. Okay? Alright. Dali lang, may kulang pa eh. Ang ganda. Ang ganda. Niligas. Lot. Ang ganda, niligas. Lot. Ang ganda, niligas. Lot. Ano yun, Harvey? Ang ganda, niligas. Lot. Ang pulunin color. Hindi na ako nakakahinga. Yan yung tamang pagsubo. Hindi yung Kailangan. Yeah. Sarap ang texture niya eh. Mabigat siya siyempre kung kakainin mo yung buo. Kapag hati-hatiin mo to, kahit marami kayong kasama. Tapos may kape. Sarap. Kung ang baye-baye ang paboritong panghimagas, ano naman kaya ang paborito nilang ulam? Itong paklay ang kanilang isinisigaw. Gawa ito sa laman loob ng baka o baboy na may halong gulay. Dito sa Dumaguete City, may isang paklayan na talaga namang pinipilahan. 25 years na ang kainang ito. At sa loob lang ng isang oras, abay, ubus na ang paninda ni tatay. Sarap at saka maanghang. Pag kumakain ka, talagang pawisan ka. Masarap siya actually, mananam-nanam kasi may pinya. So, yun, doon nakuha yung, na-balance yung flavor niya. Nag-experience ako kakuan. Gama ko kakuha. Usa na kay baligya, mga 3 times kong experiment. Uasa makita siyang lami. Nag-start ko, 2 kilo, 4 na kilo, 6 na kilo.
Hindi pa nga tapos magluto si Tatay Eking. Abangers na ang kanyang mga customer. Wala yung sikreto. Ipakita na ako ng live ko magluto. Wala, ipakita na magluto ko. At kapag ready na itong itinda, mabilis pa sa alas 12. Ilisang oras pa lang, napakyaw ng 25 kilos na paklay. Boogs, biheros. 120 pesos ang isang serving ng paklay. Meron din siyang basoy, isa pang traditional na sabaw na pinakuluan sa luya o turmeric. Kumakain ako dito every other Monday. If you want po na combination, yung laman ng basoy at yung sabaw ng paklay, pwede din po as per request. Binabalik-balikan po kasi kakaiba yung lasa niya compare doon sa ibang mga kainan ng paklay at saka basoy po. Pangatlong pwesto na itong dilipatan ni Tatay Eking. Pero hinahanap-hanap talaga siya ng kanyang mga suki. Biski pa kong lawas, magluto ko paglay. Dagan kayong mangita man, mangita ng mga tao. Kung sa paklay, patagal na nakababad ang mga sangkap para sa masarap na sabaw. Dito sa susunod natin pupuntahan, tayo naman ang magbababad. Huy, kanina pa kami rito. Kilala ang bayan ng Tawin sa napakayaman nilang marine biodiversity. Sa public beach na ito, ilang hakbang lang mula sa Pampang. May mga makikita ng breathtaking corals at isda. Yes! May kalalagyan dito ang mga beginner na snorkeling lang ang trip. Free divers na gusto ng aesthetic videos. At professional divers na gusto ng pangmalakasang pag-explore sa ilalim ng tubig. Marami kaming mga marine reserve na pinoprotektahan. Famous kami rito kasi then, as you can see, black sand kami. Meron kaming Mount Talinis, it's a volcanic sand. Darwin is also famous sa mga macro, yung mga maliliit na mga isda na hindi nyo makikita sa ibang mga lugar. Meron kami rito yung tinatawag namin na frogfish season. Sa isang dive nyo, marami kayong frogfish na makikita. Isang certified dive instructor si Glenn. Para mas mapalapit sa karagatan, nagtayo na rin siya ng isang resort na may dive center. They can just walk in and then meron naman lahat ng mga online. You can book us through Facebook. Mula sa mga bida ng karagatan, ako naman tayo sa kalupaan. Bida rito ang tuod na mangga. Isang klase na native rito sa Negros Oriental. Dito muna tayo sa budbud. Ito yung parang suma nila dito. Buhay pa, Ganyan siya ka-fresh. Solid. Ito yung toad. Medyo maliit siya. Pero sweet. Naghanda rin sila ng fried palitaw with mango. Toad naman ang ating gagamitin. Ito, huwag na nating gamitan ng fork dahil usually naman yung palitaw, kinakamay yan eh. Wow. Palitaw on its own, na hindi fried. Texture pa lang parang nakakagigil na. Tapos fried pa, nilagyan pa ng konting syrup, nilagyan pa ng mangga. Yes! Ang restaurant na ito, nasilupain na may higit 200 puno ng mangga lang naman. Pero wait, bakit ang daming ganap? Uy, perfect for the family! Kung may chill, may thrill din. May go-kart track at paramotor na pwedeng-pwede sa mga adrenaline seekers ng pamilya. Ang gusto po naming ma-experience ng mga guests natin is for them to enjoy the nature and of course the different services that we offer.
Sa di kalayuan naman, makikita ang lighthouse na iconic sa litrato ng mga turistang nagpupunta rito sa bayan ng Valencia. Pero dito tayo sa gilid ng lighthouse, Beros, kung nasaan ang isa sa first ever glass walk dito sa Negros Oriental. Maximum of 10 people. Isa lang to sa, I guess, touristy destination dito. Isa na rin sa mga pinupuntahan dito ay ang lighthouse na apparently pwede kang umakyat at makikita mo yung Siquijor and Cebu. Of course, undoubtedly, you have the view of the mountains. Overall, IG-worthy pictures and videos. Bukod sa mga naggagandahang tanawin, may dapat daw matikman ang mga biherong dadayo rito. Ang humba. Mainit na kanin. Ay, pero hindi. Balita ko, ito daw yung bestseller nyo, humba. O, sige po. Wow, yan yung langis, the best. Ang humba ay galing sa mga salitang humot nga baboy, na ang ibig sabihin sa Tagalog ay mabangong baboy dahil napakabango raw ng putahing ito habang niluluto. So, as you can see, classic turo-turo style dito sa tinatawag nilang Andrews. At bulag yata ako. Sensya na. Yan ang nangyayari talaga pag gutom ka. Yan yung hinahanap mo. Just oily stuff. Oily. Lagyan mo ng kanin. Kaya pala bestseller. Wow. 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 Daming ganap sa Negros Oriental, no? Siguradong gutom ang abutin. Uy, bakit kaya may pila rito sa tabing daan sa Dumaguete City? Ang kasagutan, nasa loob daw ng mga bangang ito. Bakit niyo po naisip na lutuin sa banga at hindi yung pangkaraniwang iniihaw lang, niroroyo? Yun doon, jumaba istorya. Kasi galing akong Middle East. Matagal na ako nagplano kasi meron na akong recipe ng manok. Wala akong pambili, hindi ko kaya, ang mahal eh. So, nag-abroad ako. Nakakita raw si Kuya Tats ng sobrang lambot na manok sa ibang bansa. Banga yung ilalim niya. Doon pumasok ako, pwede ito ah. Ang skills ko kaya, pasok ba sa banga? Tanggalan mo na. Yan. Oh, yan. Ayos na yan. Ito namin yung banga natin. Okay. Dito natin sasabit yung lulutuin. Ato, okay. Meron siyang So, maliit lang pala yung mga uling. Niya. Yung uling namin is pinagawa talaga yan para sa... Yan yung mga capsule ba? Diba? Briquettes. Briquettes. Okay. Lalagay mo yun. Ako muna. Okay. Tingnan mo. Ganyan lang hawak niyan para safety kasi mainit yan eh. Correct. Tapos isa sa bit. Oh, wow! Ang temperature niya ngayon is nasa nasa 100. Pero pag lulutuin mo na yung manok, kaabot ng 250 to 300. 250. Ilang oras? 1 hour and 15 minutes. Yon. Okay. Yan, ang chicken natin. Mukhang rabbit ah. Oo. Ito talagang kinakain, no? Yan talaga. Mainit yan, ha? Uhuy! Mainit lang. Ang sarap. Sarap yan. Magkano ito? 280, sir. Grabe. Pasok sa banga. Hey, boys! Kain tayo! Malambot yung... Sige. Danyo, Negros best chicken. Hindi ko alam kung dahil sa way of pagluto sa banga, parang may subtle na aftertaste na masarap. At the same time, sobrang tender. Nitong taon lang, nagbukas ang tindahan ni Kuya Tats. Hindi lang ito pasok sa banga. Dahil pasok din ito sa puso ng mga lokal at biyeros. Yeah!